Sa Ontario, tampok ang paparating na all-night celebration of art ang ilang Filipino-Canadian artists at ang kanilang mga obra hango sa Pilipinas. May kontribusyon din mula sa manonood. Ang mga maaasahan sa Nuit Blanche, Toronto sa report ni Teresa Redula. Nalalapit na ang Nuit Blanche, isa sa mga pinaka-inaabangang nighttime arts festival sa Toronto. At sa nasabing festival sa weekend, ilan sa mahigit 80 artwork gawang Pilipino. 1, 2, 3, 4, 5. And then there's already 5 nails and I'll just put the lights behind it like Christmas lights. Sa may Danforth at Greenwood Avenue, tampok ang obra ni Maria Patricia Abuel na pinamagatang Tunog ng Mga Tala o Sound of the Stars. Dito matutunghayan ang 25 parol na gawa ni Abuel at community members na ipinagdiriwang ang anyay Filipino Love of Song at ang matagalang pagdiriwang ng Pasko pagpatak ng Burr Months. Engaging through something hands-on and creative is a great way to learn about things, especially culture. So I had this idea of making this a collaborative piece. So I had 2 workshops where I taught people how to make paroles. So they're like, oh, I'm so happy. Like I think all of them never made a parole before. Kung titignan din ng mas mabuti ang bawat isa sa mga parol, bawat isa dito mayroong mga mensahe sa pamamagitan ng baybayin o sinaunang pamamaraan ng pagsusulat sa Pilipinas. Halimbawa, sa parol na ito nakasulat, Maligayang Pasko. It's also very important to show not only our strength but also our joy and the different talents we have, such as art and singing, because there will also be karaoke as part of this installation. Bukod sa Sound of the Stars, inaabangan din ang The Dreamweave sa North York na isa sa mga inspirasyon ang banig mula Pilipinas. Sa obrang sinimulan ni Blessel Buwan na masasaksihan sa North York Central Public Library, iniimbitahan ang mga bibisitang makilahok sa lumalaking tapestry ng mga pangarap, alaala at belonging. Installation na kalaunay magiging living archive ng collective vision. I created this rice bag tapestry and I invited people to weave in their wishes, their dreams for the world on dried palm. And so it becomes a collective participatory process. Gamit din ang sariling wika ng mga nakiisa sa Dreamweave, idinidiin ang paghahalo ng iba't ibang henerasyon at kultura, pati na ang kakayanan ng komunidad pagdating sa co-creation. Stepping back and looking at all of the things that people wish on such a large scale, and the commonality that everybody as humans just really want, safety, peace. Mahigit 200 artists ang makikilahok sa ika-19 na taon ng Nuit Blanche Toronto, ang likha ng Filipino artists. Pasok daw sa tema ngayong taon, Translating the City. It was inspired by the multilingual nature of cities. The city itself is a living text. It's constantly evolving, and that we all contribute to what that story is and how the city is built and evolves. Matutunghayan din ang The Harana Trio sa Aga Khan Park mula 12 a.m. Mga Filipino-Canadian jazz musicians na layong mas ipakilala pa ang kundiman. Teresa Redula, Omni News, Toronto.